Magandang hapon sa aking guro at mga kamag-aral. Nandito ako upang ibahagi ang aking ginawang talumpati. At ang pamagat ito ay K-12 sa inaharap ng ating bansa. K-12 sa inaharap ng ating bansa. Ito ang programang ipapatupad ng pamahalaan ng kagawaran ng edukasyon na naglalayong tulungan kaming mga kabataan at pantayan ang sistema ng edukasyon, hindi lamang sa buong Asya, kundi sa buong mundo. Dahil tanging ang Pilipinas na lamang ang mayroong 10 taong basic education. Kaya naman, ipinatupad ng pamahalaan at ang kagawaran ng edukasyon ang K-12 curriculum. Ang K-12 ay karagdagan ng grade 11 at grade 12 na nagnanais ihanda ang mga mag-aaral tulad ko. Pagkatapos ng high school, kung nais na namin magtrabaho at hindi agad magtuloy ng kolehiyo. Ayon nga kay Kalihim Bro Armin Loestro, ito ay bibigay ng libre sa mga nais pumasok sa pampublikong paaralan. Bagamat, maging isang puhunan o investment ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak. At dahil na rin dito, ay binigyan kami ng mga completer ng grade 10 na libreng voucher mula sa gobyerno na manggagaling sa pampublikong paaralan patungo sa pribadong paaralan. Ngunit, para kay Kalihim Bro Armin Loestro at Pangulong Noynoy Aquino III, ang K-12 ay ang pagbibigay ng basic competency na kailangan upang makatrabaho ang mga kabataan. Junior high school pa lamang, maaari na makakuha ng Certificate of Competency Level 1. Basta, masatisfy lang ang requirements ng TESDA. Senior high school, level 2, naman ay maaari na sila magtrabaho matapos ito. Ayon nga kay Trillanes, mas makakabuti para sa ating bansa kung di muna ipapatupad ang K-12 program hanggat hindi pa nasusolusyonan ang mga problema sa sistema ng edukasyon ng ating bansa. Tulad na lang sa kakulangan ng mga silid-aralan, kagamitan ng mga estudyante, kakulangan ng guro, at mababang sahod ito. Ayon sa bagong administrasyon na nahalal na bagong Pangulo ng Pilipinas, na si Pangulong Rodrigo Duterte o mas kilala nating Pangulong Digong, nagkaroon ng isang pagbabago sa kanyang puso. Ayon sa K-12 program, dahil sa isang personnel, ipaniliwanag niya sa kanyang Pangulo Duterte, ang ating mga kababayan ay naiiwan na sa sangay ng edukasyon. Napansin ito ng isang empleyado na DepEd na karamihan sa Chinese ay magagaling sa math, samantala naman tayong mga Pilipino ay nahuhuli. Ngayon, nagbago na ang pananaw ng ating Pangulo sa K-12 program. Dahil mas lalo niya pa itong pangangalagaan at pauna rin na sa ngayon ay umunlad naman ang ating bansa. Ang pagpapatupad ng K-12 ay upang makalikha ng mga semi-skill na manggagawa upang matugunan ang pangangailangan ng mga dayuhang korporasyon at dayuhang pamilihan ng paggawa. Iba't iba ang pagtingin natin sa layunin ng pagpapatupad ng K-12. Ngunit, sana kung anumang tunay na layunin ng ating pamahalaan sa pagpapatupad nito ay para sa kapanahan nating mga Pilipino, panahon na upang Pilipino naman ang ating bigyang importansya at hindi ang mga dayuhan. Huwag nating hayaan ang ibang bansa ang makinabang sa ating pinakamahuhusay na manggagawa. Marami mang oportunidad sa ibang mga bansa, matuto tayong lumingon sa ating pinanggalingan. Ang inang bayan naman ang ating pagsilbihan. Ayon nga kay Rizal, tayong mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Kaya't patunayan natin tayong mga kabataan ang pag-asa at pagpaunlad sa ating bansa.